your life. Ang ating susunod na magsasalita at magbibigay ho ng napakahalaga at napaka-importanting message para ho sa inyo kung bakit ho namin kayo inimbita dito. Yan siya ho ang magsasabi doon. Siya po ay ang isang tao na napagkatiwalaan po ng Redeemer. Kasi yung ating pong presidente, si Ferdinand Edralin Marcos, meron po palang immortal legacy para sa ating Pilipino. So, yun po yung kanyang i-discuss. And ito pong tao na to ay siya po yung mapalad din na tao na nakapasa na para maging trustee. At siya po yung Paymaster. Oh, siya po ang magbibigay kung paano, isasabihin na niya sa inyo kung paano kayo maging beneficiary. Kaya po, siya po ang may idea rin ng maging beneficiary kayo at ng first 1,000 families po na mapapalad po yung mga first 1,000 families po, yun po ang magkakamero po ng unang benefits. Okay? At teka po, baka mapasubra naman po ako ng introduction sa ating kagalang-galang nating speaker for this afternoon. Palakpakan po natin ang ating Paymaster, si Red Dragon! Ako ng mga tao, kung ano itong paktitipon na ito, bakit kami tinakatawa? Ang sagot ko sa kanila, merong biyaya. Nag-usap kami ng boss ko, sir, baka premature pa para i-announce sa kanila itong biyaya na ibibigay natin sa kanila. Hindi yan niya, ituloy mo. Sir, yung iba, hindi na naniniwala sa atin. Sa katagalan na itong ginagawa natin. Ang sabi niya sa akin, ang sagot ng aking boss ganito, mali yung mga tao na kumbaga ang kulay nila puti. Tapos pag naandyan yung pera, mamumula na sila para tumanggap. Mali yung gano'n. Kinakailangan isa lang ang ating kulay. Mula sa umpisa hanggang sa huli, yung paniniwala natin. Kaya dito, sa mga nag-attend ngayon sa meeting na to, ito yung mga tao na karapat-dapat mabiyayaan. Dahil, sabi nga ni Chairman Saplaco, Tony, na sila ay galing pa sa norte, may bagyo, dinaanan nila yung hirap, nagsakripisyo, although it is only for one day. Kami parito ng 7 taon para in pursuit of this mission. The dream of President Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos para sa taong bayan ng Pilipinas. Ito yung tinatawag niyang, this is my immortal legacy to his beloved countrymen. Ano ba ito? Saan ba galing itong biyaya, itong pera na ito? Napakalaki naman siguro. Maring yan inosenteng tanong sa inyo dahil yung iba sa inyo hindi naman napapasaglak sa mga commodities. Ang iba sa inyo, sumama lang dahil naniniwala sila sa mga leader sa kanila. Maraming mga tanong, maraming nasasagot, maraming hindi. Subalit kami na narito na nagpupulagi para ma-dip sa hikain ito, alam namin totoo ito dahil alam namin yung updates. Puro forward ang updates, nalalaman namin yung tinatawag na mga requirements at saka yung pag-comply ng requirements. A bridge that connects your imagination to reality is called hope. Yun ngayon, kaya kayo naandito, meron kayong hope eh. Umaasa kayo, darating yung biyaya.
Pero sa atin na nangangasiwa, hindi lang hope eh. You know why? There are conditions that was complied. You reached the hope dati, ngayon expectation eh. We are now expecting something that will happen. Because all the requirements was complied, and we are now expecting that this reward that will be given to you is because of the dream of our beloved President Marcos. Sabi niya, to make this country great again. How can we make a country great again? Ano ba ang mga qualities ng great country? Ang sagot sa akin, it should have a nation of one spirit. And it should be a nation of one social family and brotherhood of hearts. Magagawa ba ito ng isang nasyon kung walang pera? Maraming programa eh. Program of reforms sa government, hindi nagagawa nila ngayon dahil kulang sa pondo. Intensified efforts to social services. Maraming alam niyan eh. Nagagawin, hindi magawa dahil walang pera. Broadening of social programs para sa mga magsasaka, yung mga collective groupings ng fishermen, yung iba't ibang sektor natin sa lipunan. Hindi magawa. Bakit? Walang pera. Productive life. Oh. Marami sa atin unemployed ngayon. Oh. Bakit unemployed? Walang pera kasi yung mga entrepreneurs hanggang doon na lang kailangan nila ng mga manggagawa. Equal shares of benefits of progress. Hindi magagawa yung mga special projects dahil walang pera. In every crisis na pipil natin dito sa bansa natin, puro yan dahil sa walang pera. Pero merong kasabihan na in every crisis there is always molded a hero, and that hero is our President, Ferdinand Marcos, for doing this mission that they tell me that it is an elusive dream. Ang iba nagsasabi pa, it's too good to be true. Pero bakit? Andiyan na. It is because of our frequently imploring the aid of the divine providence and our fervent prayers to the Almighty God para matuloy ito. Yun ang mga sagot kung bakit. Yung sakripisyo ng mga tao na ginawa ng instrumento para matuloy ito. Yun ang dahilan kung bakit andyan na. It is now God's will and the appointed time is very near para matupad na itong mission natin. Ganun pa man, wala pa yung pera, yung natatawag niya na. Baka mapahiya lang tayo, sir. Yung mga tao, maasa, baka mainip sila. Ang sagot ng board ko, ganito. Kung tayo nga, nagsakripisyo ng more than 10 years, gumastos tayo ng time, money, and effort. Tayo, hindi nila alam kung gaano ka tindi ang pinagdadaanan natin. Samantalang sila, ngayon lang sila. Dapat marunong sila ng virtue of patience, enduring devotion, the firm optimism, sabihin positiveness, and strong determination na makuha natin pursuit of this mission. Yun, unselfish desire natin na yung mga pamilya natin minsan nakakalimutan natin basta lang mapursu natin itong ginagawa natin maging and will promote success. Yun ang hindi alam ng mga narito. Pero ganun pa man, natutuwa na rin kami dahil dumating kayo, ibig sabihin may naniniwala dito sa ginagawa nating mission para dito sa bansa. Actually, gumawa ako ng speech para kay Mrs.
Imelda Romualdez Marcos. Pero unfortunately, hindi siya nakarating dahil sa bagyo. Ang bagyo hindi na yan aalis sa atin. Meron tayong tinatawag na climate change. Kaya meron pondo para sa mga bagyo. Meron tinatawag na Calamity Assistance Fund. Meron din tayong tinatawag na funds for scholarship and education. Na nalalasap na yan ng ibang bansa ng mga progresibo. Dahil sila may pera. Hindi ba gusto rin natin matulad sa isang katulad ng Canada, na first country national. Nung ako po ay pumunta sa Saudi Arabia, they considered Filipinos, our nation, a third country national. Pero ang Pilipino matatalino eh. Kahit third country national tayo, pagdating sa technicalities eh, I was asking them, I thought for a while you are 10 years advanced than us, why you do not know this? Sino nagsasalita ng Pilipino? Nasubukan ko yan nung ako'y nasa Saudi. Sinasabi nila, kagaling nila. Pero pagdating sa scheduling, sa mga, ang tawag nga nila sa akin, si Mr. Balot. At pinagmamalaki ako ng kapwa ko Pilipino na naandun sa, nakasama ko sa pag-abroad ko noon. Mga bayani natin eh, mga OFW, kung wala sila, nahihirapan na ang sambayan ng Pilipino. Our government is composed of families. Okay? Kung yung pamilya, kulang ang may bibigay ng head of the family will not support the family because of what we call unemployment. Ramdam yan simula sa ina at sa mga anak. Ang nangyayari ngayon sa head of the family, hindi makatulog sa gabi. Wala siyang peace of mind. Iniisip niya sa gabi. Kinabukasan, walang makakain yung anak ko eh. Anong iisipin niya nga? Gagawa siya ng masama para na ang mapakain niya yung mga anak niya. Yun ang nagiging dahil kung bakit merong mga briberies, mga graft and corruption nagiging rampant sa society natin because of economic crisis. Wala nang makakasolve nito kundi pera. No amount of brilliancy of mine as president can reverse the present economic condition. It is only the one who has the money even with fairly adequate IQ. Kahit hindi siya masyadong matalino. Pero pag nakabuhos ang pera, yun makakasolve ng problema natin. Ang adhikain namin ay magtotos up kami ng somebody from the clan. Na yan ay bobotohan at magpaparticipate yan into a democratic process of election. Diyan lang mag-uumpisa ang tunay na kasaganaan sa ating pagyang tao na yan ang umukuna sa Malacanang. Samantalang hindi pa siya nakakaupo, ang perang darating lahat dadaan ng foundation. Dahil natatakot kami, baka pagdating ng oras, ibulsa lang ng mga gawin ng officials. Although nagtitiwala tayo sa kanila, pero experience tells us na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan eh. Dahil nga sa hirap na ng buhay, nagagawa nila ito.